Akala ng lahat shopping lang ng Divisoria, pero paano kung nandito pala ang pinakamasarap na pagkain sa Maynila? So tara, samahan nyo ako. Kung foodie ka, let's go! Sa episode na to, imagine mo kung gaano yan kalaki. Tingnan mo, ang ganda niya tingnan, no? Mukhang mamahalin. Medyo lumalaban siya. Naiyak ako. Welcome sa ating Divisoria episode. Ako si Rocker Aga. Nandito tayo ngayon sa shopping capital ng Pilipinas, ang Divisoria. Okay, papunta tayo ngayon ng Divisoria Mall. Titikman natin doon yung sinasabi nilang palabok na may sauce na squid ink. Medyo nakaka-intriga kaya hanapin natin dito. Okay, tara, punta na natin. May isang hidden gem dito sa Divisoria na hindi agad napapansin ng karamihan. Kapag unang beses kang pumunta rito, malaki ang chance na malagpasan mo lang ito kung gusto nyo itong puntahan. Bumaba lang kayo dito sa ilalim ng Divisoria Mall. Lakad lang kayo hanggang pinakadulo at doon nyo makikita ang Six Ladies. Ate, isang yung special palabok. Yung manipis lang sa'yo. Yung manipis. Tapos extra toppings po. Okay, pine-prepare na ni ate yung palabok natin. Binabad lang ni ate yung noodles natin ng mga ilang seconds sa mainit na tubig. Tapos yan, pinapagpag ni ate yung strainer niya. Tapos yun, 3 points, shoot na sa plato natin. Tapos yan, nilagyan niya ng durog na kropek, pampaad ng flavor. Tapos yan, nilagyan niya rin ng tinapa para medyo maalat-alat ng konti. Tapos yung tofu, nilagay na rin niya. Ito yung inaabangan ko sa palabok, yung chicharon, kung gaano kalutong at gaano kalasa. Kadalasan dito talaga nagkakatalo sa chicharon. Nagpaad nga pala ako ng toppings, bali 60 pesos yung palabok. Magpa plus 20 ka para additional toppings. So ito na yung main reason kaya sikat itong Six Ladies, yung squid ink niya na nilalagay sa palabok. Curious lang ako kung magiging malansabay yung palabok natin dahil sa squid ink o normal lang yung magiging amoy niya. Tapos naghati na rin siya ng itlog para mas malinamnam yung palabok natin. Para sa pampinaling timpla, nilagay na yung pinaka-sauce niya, pinaka-sauce ng palabok natin. Pare, ito ang isa sa palabok na pinaka-unique na matitikman ko dito sa Divisoria. Itong Six Ladies, itong palabok nila, pero may twist to. Akala mo ordinaryong palabok lang, pero may twist. Hinahaluan nila ng squid ink yung sauce. Tapos tingnan mo yung kulay ng chicharon niya. Medyo dark brown, halatang minarinade to ng matagal. Kaya I'm sure na malasang malasa to. Tapos grabe, no, ang kapal ng sauce niya, parang napakalapot tingnan. Meron siyang kalahating egg. Tapos yung chicharon natin, ito actually kanina ko pa to gusto kagatin eh. Alam mo yung parang sinasabihan ka na kagatin mo na ako. Tapos hukayin na natin yung noodles niya. Alam nyo, parang na-excite akong makita talaga yung squid ink eh. Alam mo, napaisip din ako eh. Kaya pala nauna ni ating ilagay yung squid ink. Tapos ang pinaka-pinali niya, yung sauce ng palabok. Kasi nga naman parang ang awkward tingnan, di ba? Kapag palabok, tapos yung pinaka-top niya, kulay black. Alam mo, sa totoo lang, di ba, 80 pesos yung ginastos ko rito. Kasama yung nagpaad ako ng toppings. Alam mo, sulit na sulit ka na rin eh. Kasi tingnan mo, ang ganda niya tingnan, no? Mukhang mamahalin. Okay, so kaka-content lang natin ng palabok. Yung last content natin sa Quiapo. Tapos dito naman tayo ngayon sa Six Ladies sa may Divisoria. Titikman natin yung squid palabok nila. Haluin natin pare para yun no. So makikita mo yung squid mismo. Ayan, yung itim-itim para sa unang subo ng ating palabok squid dito sa may Six Ladies Divisoria. Okay. Cheers. Lasang-lasa mo yung squid niya. Parang alam mo yung inadobong squid. Parang siyang nag-adobo ng squid. Tapos yung sabaw nun, dinamihan niya. Tapos yun, medyo malapot siya. Tapos nilagay niya rito sa may palabok. Parang ganun yung feeling ko, yung lasa niya. Okay, tikman naman natin yung nila, yung chicharon. Kaya siya na medyo madilim eh. Wala akong stand nung ilaw eh. Kaya, yan o. Tikman natin guys itong chicharon. Guys, para sa chicharon ng palabok. Maalat-alat yung chicharon niya. Usually kasi dapat mo talaga na maalat eh. Kasi yung palabok medyo given na medyo matabak. Dapat meron dyan na isang element o isang halo pagkain na medyo maalat-alat para magbalanse yung lasa. Lagyan natin ng chicharon tapos haluan natin ng noodles na may squid ink. Okay, eto na. Yung palabok noodles natin with chicharon with squid ink.
Oo nga pala, no? Yung chicharon nila, crunchy na crunchy, pare. Kasi yung iba peke eh. Yung iba, yung chicharon nila, medyo makunat na. Ito, crunchy. Nag-complement yung lasa ng chicharon doon sa may mismong palabok niya. Maalat, matabang, medyo may konting sweetness. So, ang result, balancing yung lasa. Alam mo, hindi ako nagsisisi, no? But pinuntahan ko to kasi sulit din eh. Sulit din yung pagod saka yung bagong experience ba na na-experience mo dito. Kakaiba, bago sa panlasa mo. So, si Ladies Palabok, kakaiba to. So, para sa inyo, cheers! Medyo madilim lang dito kasi nasa ilalim siya ng mall eh. Actually, palengke yung dinaanan ko. Tindahan ng mga isda, dito siya sa pinakagilid. Kaya medyo madilim. Yung ilaw natin guys, medyo wala akong stand kaya i-adjust na lang natin sa pagkaka-edit. Okay? Tikman natin yung egg pare. Ito. Sisimutin ko talaga to kasi alam mo gusto ko pa talagang umorder pa ng isa kaya lang meron pa tayong isa pang food trip eh. Sayang! Para sa huling subo natin, proceed tayo sa next food trip natin. 6 Ladies with may Divisoria. Panalo. Okay, kakaibang experience talaga yung palabok, pare. Ang laking factor talaga nung squid ink nila, pare. Yun talaga yung isa sa nagpa-upgrade ng lasa ng palabok nila. Okay, samahan nyo ako para sa next food trip natin. Let's go! Kung gusto mong matikman ang isa sa pinakasikat na Chinese restaurant sa Binondo pero ayaw mong makipagsiksikan sa napakahabang pila ng main branch nila sa Ongpin, may life hack ako sa'yo. Dinayo natin ang Huaying dito sa 168 Shopping Mall. Isa ang Huaying sa pinakakilalang Cantonese style Chinese restaurant at dim sum houses sa Binondo. Kilala sila sa mga authentic Hong Kong style dishes na araw-araw talagang dinarayo ng mga food lovers. Okay guys, so pag nasa Binondo kasi kayo, haba ng pila dun eh. Dito guys sa 168, try nyo yung Huaying. So guys, yung Huaying kasi sa Binondo, sobrang haba ng pila dun eh. Ang hirap umorder. So gusto ko rin talaga siyang ma-experience. Nakaka-intriga siya kung masarap ba talaga o hindi. So since nag-Divisoria tayo, meron silang branch dito. Bakit hindi natin kainan, di ba? Tikman natin, i-experience natin kung masarap ba. Ate, ay pabili ng beef mami. I know beef. Wonton. Wonton yan. Wonton na lang. Ano pa? Wonton mami, hakaw, saka May kayo, bola-bola. Meron, bola-bola. Bola-bola na lang. Okay, so nandito tayo ngayon sa 168 Divisoria Food Court. Ang in-order ko sa Huaying, yung kanila wonton mami. Dapat actually beef, dapat yung bibiling ko kaya lang. Not available. Order ako ng wonton mami, hakaw. Tingnan mo naman kung gaano kalaking siopaw nila pare. Tingnan mo yung kamay ko. Yan Imagine mo kung gaano yan kalaki. Hindi ko talaga alam kung paano ko mauubos yan. Pero dahil food show, ubusin natin yan. Okay, ito nga pala yung in-order kong wonton mami. So, kung makikita natin, yung texture nung Hong Kong egg noodles, medyo manipis, saka yung texture niya is very firm. Tapos, etong wonton niya, nakita ko, parang pagkapisil ko, medyo nakapalan ako. Mukhang siksik sa giniling. Tapos, yung sabaw niya, medyo kulay brown. Usually, yung mga ganito kasing klaseng sabaw, pinapakuluan to ng is either buto ng baboy or buto ng manok. Pinapakuluan nila to ng matagal para kapit na kapit talaga yung lasa sa sabaw. Okay, so moment of truth pare. Tikman muna natin yung noodles. Alam niyo yung noodles niya, sakto lang yung pagkakalambot niya, hindi masyadong matigas. Saka hindi rin masyadong malambot. Sakto lang pag kinagat mo, medyo lumalaban siya. Which is parang hindi siya overcooked. Ayun Masarap ng noodles nila, men. Tikman natin yung sabaw. Ang sarap niya, pre. Meron akong kinuha rito na chili sauce to. Tapos kumuha rin ako ng toyo. Siguro lagyan natin ng chili sauce para mas upgrade yung lasa niya. Magkaroon na siya ng kick.
Okay, nilagyan natin siya ng chili sauce, kalamansi, pare. Nakalimutan ko na naman. Kanina nakalimutan ko kalamansi sa palabok. Actually, okay lang naman din kahit walang kalamansi eh. Okay, tikman natin. Hinaluan ko siya ng chili sauce plus toyo. Tikman natin sa sabaw. Angang, pre. Medyo matapang yung medyo matapang yung chili sauce na parami ilagay ko. Naiyak ako ah. Tapos tikman naman natin tong wonton nila. Pare, kuha tayong isa. So pare. Okay, wonton mommy. Ito. Tikman natin. Meaty pare. Sobrang meaty pare. Alam mo, sulit na sulit eh. Kaya pala medyo pricey siya kasi yung laman niya hindi tipid eh. Talagang sabi niya ganito yung presyo ko, ganito yung laman ko. Parang ganun yung nangyari. Alam mo, isa pa sa gusto ko rito pare, hindi siya puro wrapper, talagang siksik siya sa laman. Siksik yung feeling niya kaya every subo mo talagang sulit eh. Tapos dadagdagan mo pa ng sabaw. Sobrang sarap. No doubt pare. Kaya pare, parang ang nangyari, parang ibang level din talaga siya. Comfort food na comfort food siya. So pare, try naman natin yung hakaw nila. Okay, ito yung hakaw natin. Nakita nyo naman, parang sobrang kinis, ang puti-puti. Habang hawak yan ng chopsticks ko, parang nafe-feel ko na napakakapal ng laman niya. Parang ilang hipon siguro nakalagay dito. Okay, isaw-saw na natin dito sa toyo natin. Lublub na natin dyan. Tapos, ilagay natin dito sa may chili sauce para mahusga na. Okay, para sa hakaw nila, tikman natin. Sarap pare. Hakaw. Yun, kita mo, sabi ko na nga be, meron siyang dalawang hipon na malaki, kaya pala ang kapal-kapal niya. Kaya pala pagkakagat ko ng hakaw, medyo may parang thickness na mararamdaman mo. Basta yun, may kakaiba siyang lasa eh. Kasi pag kinain mo siya, meron siyang parang may matamis na sumisiksik dito sa pisngi ko. May nalalasan akong ganun. Alam mo, pero lasang cheese talaga eh. Pero alam ko hindi magiging cheese yun kasi hindi. Parang yung wrapper niyan, matamis. Medyo matamis yung wrapper. Siguro ilagay ko na lang yung toyo dito mismo sa lalagyanan niya. Yan. Tapong kasi, lagay ko na lang dito yung toyo. Yan Saka yung chili sauce, ilagay ko na rin. Okay, hakaw natin. Grabe yung toyo ko. Medyo umalat. Para sa one last bite ng hakaw natin. Shrimp. Umalat pre. So try naman natin tong siopaw nila pare. Sobrang laki dre. Grabe. Ay iniwanan nila ito, bola-bola, pare, buksan natin. Parang may naiisip ako, parang iba yung naiisip ko eh. Ba't ganito? Parang pag binubuka ko, iba yung naiisip ko. Pute. Alam mo, pag bibili mo tong siopaw na to, pare, yung ganito kalaking siopaw, kung bibili mo to, dapat dalawa kayo. Kasi sigurado ko, ikaw hindi mo kayang ubusin to. Good for 4 person. Try natin, kunin natin yung 1/4. Yun pare, meron siyang hipon, siksik yung laman na pork sa loob, tapos meron siyang itlog na maalat na kasama. So isaw-saw natin dito sa sauce niya. Okay, bola-bola, try natin. Siopaw bola-bola ng Waying. Meron akong nakagat na parang karne, na chunk ng karne. Sobrang siksik nung nung bun. Sobrang laki, sobrang siksik. Actually, sa 1/4 na ito, busog ka na.
Alam mo yung sauce niya, parang pag sinawsaw mo siya, pagka nilagyan mo siya ng sauce, may isip mo talaga in-check eh. Kasi meron siyang Chinese flavor, na parang Chinese lang ang meron. Okay guys, so sa ginawa nating food trip ngayon, alam nyo, ako wala akong comparison kung ano yung pinakamasarap. Para sa akin, may kanya-kanya silang character. Palabok ng 6 ladies, tapos Waying, Siopaw Bola-Bola, saka Wonton, Mami, and Hakaw. Magkakaiba sila ng characteristics. Pero kung pipiliin nyo ako kung ano ba talaga yung the best sa araw na to na nakain ko, para sa akin, ang pipiliin ko yung palabok ng 6 ladies. Ang sarap pare, kakaiba. Nakita nyo naman, sinimut ko kanina. Kaya para sa akin, kakaibang experience siya. So hanggang dito na lang. Muli ako si Rocker Aga. Kung di ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Para syempre, updated ka sa mga video natin. Okay, maraming salamat sa inyo. Paangatin natin yung channel natin. Subscribe kayo. Abangan nyo yung susunod na video natin. Okay, hanggang sa muli. Kung foodie ka, let's go!